Sa dami ng mga problema sa ating mga bilangguan, katulad na lang ng sobrang siksikan, kailangan nga siguro ng mga preso ng paminsan-minsan mapaglilibangan. Katulad na lang sa Provincial Jail ng Cavite, kung saan ang mga macho ginawang beauties. Sa mahigit 800 lalaking preso dito sa Cavite Provincial Jail o CPJ, 15 sa kanila, bading, mga binansagang bulaklak ng Provincial Jail. Isa na rito si Jeffrey, aminadong Becky, nakulong dahil sa illegal na droga. Kung naging mahirap daw ang pagtanggap sa mga katulad niya sa labas, lalo na raw dito sa loob. Sa mukha ko, hindi naman ako kagandahan na bakla. Bali, may mga mangilan-ngilan din na nambubuli sa akin. Ay, si Dugong! Pero kinalaunan, nakuha rin ni Jeffrey ang respeto maging ng pinakatigasing preso. Kilala na siya rito ngayon bilang si Mamu. Parang nanay-nanayan po nila ako. Pag may mga problema sila, nilalapitan nila ako. Pera na lang sa pera kasi wala din naman akong pera. Yung mga support na mga moral support, minsan, pag problema sa pamilya, pag na-homesick sila o nabuburyong. Ang pinagdaanang karanasan ni Mamu, ang isa raw sa mga dahilan kung bakit naisipan ng pamunuan ng kulungan na maglunsad ng isang contest na naglalayong maipaunawa sa mga lalaking preso ang pinagdadaanan ng mga kakosa nilang Becky. Sa Mr. Gay 2016, ang mga certified na barakong preso aayusan ng pambeki. Dito, sa ganitong lugar, napakahalaga na ma-exemplify yon. Sa kabila ng lahat, pantay-pantay ang pagtingin ng bawat isa, regardless of the gender or age. Ano ba naman yung alaga mo? Tinan mo naman. Meron pa siyang mga buhok sa Mars, minti. Ano naman yung aking flawless? Diyos ko naman, Mars. Ang certified public beautician na si Dayan, pambato si Aljan Duyog, aka Maxine Magalona. Pero wala raw Becky sa brigada ng Quarantine A. Kaya sila-sila na lang daw ang magpapa-beauty sa kanilang dalawang pambato. Ang isa, walang iba kundi ang mayor o ang leader ng kanilang selda, si RJ, aka ang bagong panganak na si Iya Villania Arellano. Isa pa sa kanilang manok, si Jeff. Handang-handa na raw sa kanyang comeback bilang sexiest woman alive, feeling Jeneline Mercado. At nito lang nakaraang Miyerkules, ginanap ang Mr. Gay 2016 ng CPJ. Ang papanginis. Ang mga contestant, kanya-kanyang ahit, manicure, at make-up. Sorry na lang, talbog sila sa kagandahan. Habang kami tinatakot, lalo kami tumatapang. Ako hindi ako kinakabahan, baka sila ang kinakabahan sa akin. Nakita naman kabog na kabog sila. Maya-maya pa, rampa na! Paklamat kami sa inyong paningin. Ginawa lang namin to para kayo pasayahin. Ngunit alaman ng aming puso ay parako pa rin. Salamat po! Pangit man ang nauna sa akin, mas pangit ang susunod sa akin. Ang mga manunood, aliw na aliw. Valedictorian daw nung elementary si Aljon. Pero pagdating ng high school, napabarkada na siyang nagturo raw sa kanya na gumamit ng bawal na gamot. Hindi ko siya ginawang vision at nakatikim lang talaga ako. Inom lang at alak, yan, bahay, trabaho. Kaya laking gulat daw niya nung bigla siyang dinakip noon lamang 2014. Nahuli yung pinsan ko, nadamay din ako sa kanya. Kasi kasama niya ako, nagiinuman kami nung hinuli kami. Ako minakuha sa kanyang yung ebidensya. Dahil may itsura, nung una, takot na takot daw si Aljon makulong. Pero naging mabait naman daw ang kanyang mga kakosa. Sa dami namin dito, kailangan mong makisama, makibagay. Kung anong pangit na ugali mo sa labas, iiwanan mo siya talaga eh. Hindi mo pwedeng dalhin dito.
At para meron siyang dagdag na kita sa loob ng provincial jail, nagluluto siya at nagtitinda ng hamburger. Lumaki ako sa poder ng magulang ko. Halos araw-araw, namimiss ko sila. Dinadaan ko na lang sa pag-iyak. Sobrang mahal kita. Tibayan, laksan lang ang loob. Andyan lang kami, pamilya niya, nagmamahal sa kanya. Ang isa sa mga mahigpit na katunggali ni Aljon, ang feeling Iya Villania Arellano na si RJ. Iyang-iya talaga, nagpasikat sa paghataw. Anim na taon nang nakapiit dito sa CPJ si RJ dahil din sa bawal na droga. Ma-set up po kami nung kaibigan namin. Siyempre, tiwala. May siya sa amin, may pinadaanan. Tapos dinaanan namin, may checkpoint na. Pero ang pinaka-pinagsisisihan daw talaga ni RJ nung nadakip siya kasama ang kanyang nobya na noon 8 buwang buntis. Ang unang anak daw sana ni na RJ at Crizel nalaglag. Sobrang depressed sa pagkakahuli po namin. Masakit talaga na mawala ng anak. Sa pagnanais na magbagong buhay, sina RJ at Crizel nagtulungan sa loob ng piitan para malagpasan ang mga pagsubok. Si Crizel pa nga ang nagturo sa kanyang mister nang sasayawin niya sa pa-contest. Willing na willing talaga siyang sumali. Sabi ko, sige na nga, bala ka, sige, supportahan kita. Ang pangarap daw nilang dalawa, makapagsimulang muli sa labas at bumuo ng pamilya. Maghanap ng magandang trabaho, bubuo ng magandang pamilya. Dami namin plano. Puro plano. Puro plano lang pala. Pero pag nakalabas kami dito, siguro posible na ituloy ko pa rin yung mga plano namin. Si Jeff naman, huli man nung nag-perform, nobody but him daw ang tiyak na magugustuhan ng mga manonood pagdating sa talent portion. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may nagtatago palang pighati. Sanggol pa lang daw si Jeff nung iwan siya ng kanyang ina. Ang kanya namang ama namatay taong 1998. Tiyahin ko yung nag-alaga po sa akin simula nung pagkabata ko. Dahil sa hirap ng buhay, si Jeff kumapit sa patalim, natutong mag-deliver ng droga. Di-deliver po ako sa iba-ibang lugar. Nahuli po ako dito sa bayan ng Amadeo. Pinahuli po ako nung aking dinideliveran. Mahigit 1 taon na raw siyang walang dalaw, kaya ang kanyang panalangin, Gusto ko na ho sila mayakap, makasama dito. Kahit saglit na oras lang, madalaw man lang nila ako. Tita, pasensya na po kayo kung naging matigas ang ulo ko. Lagi niyong tandaan, mahal ko kayo. samantala, pagkatapos magpabonggahan sa talent portion, Q&A portion na. Kumapit ka lang kay God. Have faith. Idalangin mo lang sa Kanya yung mga salubin mo, yung mga kinakabahala mo sa iyong sarili. At siya nang bahala magbigay sa'yo ng lakas ng loob upang malagpasan ang mga pagsubok sa iyong buhay. Tutuwid ko po yung mga kamalian ko nagawa sa labas at pagbabagong buhay. Yun lang po at maraming salamat. Ano sa palagay mo ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Tignan niyo na lang po ako at makikita niyo na po ang tunay na kagandahan. I thank you. At ibinigay na ang special prizes. Number 7! Si RJ Hakotera, pinakyaw ang Best in Creative Costume, Best in Casual Wear, pati na Best in Evening Gown. 3! Number 3! Si Aljon naman, Best in Talent. At ang Mr. Congeniality, walang iba kundi si Jeff. With an average score of 87.56%, 13! Nang in-announce ang top 5, pasok sina Jeff, RJ at Aljon. Ano pong masasabi ninyo? Hindi kayo pumasok sa Final 5? Napasaya namin ng buong brigada, mga kasama namin dito sa 4 na sulok na to. At naibigay naman po namin lahat ng best po namin. Yes! Muling sinubukan ang talino ng top 5 sa final Q&A. Sino may influential tao ang nais mong makilala
At anong gusto mong matutunan sa kanya? Kung makilala ng lubusan Si RJ, medyo kinabahan, pero confidently beautiful daw, with a heart. Si President Duterte. Para po maidulog po sa kanya yung mga kakosa ko na tumatagal dito na walang kasalanan. Yun lang po at maraming salamat. Ayan, nakita ko sa nila, lalo-lalo sa mga kasamahan ko dito, ay naging isang mabuti silang ehemplo. At pinakita nila sa amin yung kanilang dignidad, meron talaga silang napatunayan, yung mga gay dito sa ating bansa. Makikita natin sa ating lipunan na marami silang naiambag. Yun lamang po, maraming salamat. Ang mananalo, tatanggap ng 3,500 pesos at 500 peso gift certificate. At ang ating second runner-up, inanunsyo na ang mga nagwagi. number 13! Ayun, dito pa pumasok! Si Jeff, second runner-up. Ang natira na lang para maglaban sa corona, sina RJ, ang Iya Villania ng Quarantine A, at si Aljon, ang Maxine Magalona ng Armory. Mr. KCPJ 2016! Ang kinoronahan na Mr. Gay 2016 ng Cavite Provincial Jail, walang iba kundi si Aljon Duyog, aka Maxine Magalona. Grabe, sobrang saya ko. Dahil siyempre, napakahirap. Batang Amadeo! Napakahirap ng ginawa namin talaga. First time kong ginawa magpakamating. Ito na lalaki. Napakasarap sa pakiramdam. Sumakto naman lahat ng mga tinuro ko sa kanya. Isang malaking karangalan po sa amin, sa Armory. Sa dorm namin, na siya po ang nag-uwi ng corona ngayong gabi. Hindi pa sila matatawag nating kriminal until proven guilty. Nag-hearing pa sila sa ngayon. Dito kasi naiipakita namin at naipadama namin sa mga inmates na hindi lang for rehab sila, for reformation. Dito pinakikita din namin na naalagaan namin sila, pinoprotektahan. At the same time, gusto namin ipadama sa kanila na kasali sila sa aming mga programa. Samantala, hindi man napanalunan ni Jeff ang corona, wagi pa rin siya dahil matapos ang mahigit isang taon, muli siyang dinalaw ng kanyang tita. Jeff, halika. Tigas kasi ng ulo mo. Hindi naman ganyan ang pangarap ko sa iyo eh. Para sa iyo yung mga sinasabi ko. Hindi para sa akin. Gusto ko lang matuwid ka. Walang dadamay sa iyo kundi yung totoong pamilya mo, ang barkada. Habang happy-happy lang. Pag ganito, wala. Wala kang aasahan. Bago ka na, Jeff. Mata ka pa. Mahaba pa yung tsansa mo. Pangako mo yan, ha? Miss ko po. Mabago na po pag dayang po nagawa ng kasalanan. Base sa kanilang mga kwento, nung panahong sila'y hinang-hina, imbes na magpakatatag, droga ang kanilang nakapitan. Sa kanilang mga pinagdaanan, naway meron silang natutunan na kapag sinubukan ka ng tadhana, huwag padadaig at mas higit na kailangang magpakalalaki.